At ito na nga yung araw ng Baer test ni Zaria, November 26, at isinabay ko na nga ulit yung pedia clearance niya. After nga namin sa triage, dumiretso na rin kami dito para makuha yung timbang at sukat ni Zaria. Nagpaalam na nga rin ako dyan na babalik na lang kami kasi merong procedure na gagawin kay Zaria at yun nga yung Baer test. After ko nga ipasa yung request, maya-maya pinainom na rin siya ulit ng pampatulog niya. Grabe talaga yung dasal ko na sana makatulog ng mahimbing si Zaria para maging successful itong test na gagawin sa kanya. Dahil nga naman sa St. Luke's, hindi talaga naging successful dahil nagising siya. Grabe yung kaba ko dito, pati utak ko parang kinakabahan na rin kasi sabi ko, nak, sana wag ka muna magising hanggang sa matapos lang yung procedure. Almost 1 hour din yung procedure na ginawa sa kanya kaya grabe rin yung pasasalamat ko na hindi siya nagising agad. At bumalik na nga rin ulit kami sa General Pedia at nagbayad na rin ako para sa consultation fee. At after ilang minutes na paghihintay, maya-maya tinawag na rin kami at hindi na rin pinagawa ng mga test si Zaria kasi halos mag 3 weeks na rin after niyang nagkaroon ng hand, foot, and mouth disease. At ito nga nakuha na rin namin yung kanyang pedia clearance at kakain na nga rin kami kasi 2:10 na, hindi pa kami nag-almusal at hindi rin na nanghalian pa. At nandito nga kami sa kantin ng Philippine Children Medical Center. Kain po tayo at ito nga susubuan ko na rin dyan si Zaria kasi after namin kumain yan, uwi na rin kami para hindi na siya mag-iyak-iyak sa sasakyan. At yung reason nga kung bakit hindi ako nakapagpa-reschedule dun sa Baer ni Zaria sa St. Luke's, gawa ng October 28, umaga pa lang bago kami pumunta dun, nagkasinat na siya at pag uwi namin, nakita ko na meron na siyang butlig dun sa may baba niya. Tapos kinabukasan, nag-multiple yung mga butlig niya dun sa may gilid ng bunganga niya. Tapos October 29 nga, tumawag na rin ako sa St. Luke's kasi ipapacheck up ko na talaga si Zaria para maagapan nga kaso wala talagang available na pedia. Grabe rin yung pag-iikot namin mag-asawa kasi kahit sa public o sa private, wala talagang available na pedia doctor gawa ng mag-holiday na nga nun. Sa kakaikot namin, meron kaming nakita na clinic banda dun sa may palengke sa amin at buti na lang merong pedia doctor na paparating nung time na yon. At dun na nga rin namin pina-check up si Zaria at ito na nga, kakatapos lang namin kumain at pauwi na rin kami dyan. Medyo hayahay nga ang uwi namin gawa ng si Zaria, hindi nag-iyak-iyak kasi pinakain ko muna siya bago kami umalis at natulog na lang siya sa biyahe. O siya, dahil sa mahaba-haba na rin hanggang dito na lang kaya maraming salamat sa mga nanonood.